day everyone, especially to you ma'am. I am Hanan A. Muhammad from BSCD 2B. So today we're going to discuss the chapter 8, Nolemit Tanghere, the continuation of report of Miss Abdullah Rahma. So after Maria Clara song and the crocodile incident, they went ashore. They made merry in the cool, wooded mid-home. Padre Salve, Capitan Basilio, former Gobernador Silio, and Sinang's fathers, the alferez lieutenant of the Guardian Civil, and the town officials were present. The luncheon was served and everybody enjoyed eating. The meal over, Ibarra and Capitan Basilio played chess while Maria Clara and her friends played the Wheel of Chance, a game based on a fortune-telling book. As the girls were enjoying their fortune-telling game, Padre Salve came to talk to Mrs. the Pope, saying that it is unseen to play such game. Shortly thereafter, a sergeant and 4 soldiers of the Guardia Civil suddenly arrived, looking for Elias, who was hunted for one assaulting Padre Damaso and two throwing the alferez into a mud hole. Fortunately, Elias had disappeared and the Guardian Civil went away empty-handed during the picnic also. Ibarra received a telegram from the Spanish authorities notifying him of the approval of his donation of a schoolhouse of the children of San Diego. Matapos ang kanta ni Maria Clara at ang isang insidente ng buhaya, pumunta sila sa Pampang. Nagsaya sila sa malamig at makahoy na parang. Si Padre Salve at ang Kapitan Basilio na dating Gobernador Silio at ama ni Sinang, ang alferez teniente ng Guardia Civil at ang mga opisyal na bayan ay naroroon. Iniahing ng pananghalian at ang lahat ay nasiyahan sa pagkain. Natapos na ang pagkain, naglaro ng chess sina Ibarra at Kapitan Basilio habang si Maria Clara at ang kanyang mga kaibigan ay naglaro ng Wheel of Chance, isang larong batay sa isang librong panghuhula. Habang ang mga batang babae ay nag-i-enjoy sa kanilang fortune-telling game, si Padre Salve ay dumating at pinunit ng libro na nagsasabi na kasalanan ang maglaro ng ganoong laro. Di nagtagal, pagkatapos noon, biglang dumating ang isang sarhento at 4 na sundalo ng Guardian Civil, hinahanap si Elias. Isang kasalanan nito sa pananakit kay Padre Damaso at 2 itinapon ang alferez sa isang mud hole. Sa kabutihang palad, nawala si Elias at ang Guardian Civil ay umalis ng walang dala. Sa panahon ding picnic, nakatanggap si Ibarra ng sulat mula sa mga awtoridad ng Espanya na aabiso sa kanya ng pag-aproba ng kanyang donasyon ng isang schoolhouse para sa mga batang ng San Diego. The next day, Ibarra visited Altasio to consult him on his pet project about the schoolhouse. He saw the old man's writing were written in hieroglyphics. Tasio explained to him that he wrote in hieroglyphics because he was writing for the future generations who would understand them and say not all were asleep in the night of an ancestor. Tasio was pessimistic about this project of Ibarra to build a schoolhouse at his own expense. However, the construction of the schoolhouse continued under the supervision of the architect called Don Juan. Meanwhile, San Diego was merely preparing for the annual fiesta in the honor of its patron Saint San Diego de Alcala, whose feast day is the 11th day of November on the eve of the fiesta. Hundreds of visitors arrived from nearby towns and there were laughter, music, exploding bombs, feasting, and more. The music was furnished by 5 brass bands, including the famous Pagsanjan band owned by the ex-Escribano Miguel Guevara and 3 orchestras. In the morning of the fiesta, there was a high mass in the church officiated by Padre Salve. Padre Salve
the kinabukasan ay binisita ni Ibarra ang matandang Tasyo upang kumonsulta sa kanyang pet project tungkol sa schoolhouse. Nakita niya ang isinulat ng matanda na nakasulat na hieroglyphics. Sinabi sa kanya ni Tasyo na sumulat siya sa hieroglyphics dahil nagsulat siya para sa mga susunod na henerasyon na hindi sila tatayo at nagsasabing hindi lahat ay natutulog sa gabi ng ating mga ninuno. Si Tasyo ay pessimistic tungkol sa proyekto ni Ibarra at magtayo ng isang schoolhouse sa kanyang sariling gastos. Gayunpaman, nagpatuloy at ang pagtatayo ng schoolhouse sa ilalim ng supervision ng arkitekto na tinatawag na North One. Samantala, ang San Diego ay masayang naghahanda para sa taunang fiesta nito bilang parangal sa patron nitong si San Diego de Alcala na ang araw ng kapistahan na ika-11 ng Nobyembre sa bisperas ng pesta. Dahang-dahang bisita ang dumating mula sa mga kalapit na bayan. Nagkaroon ng tawag, musika, malalakas na bus o mga tinig, paging at moro-moro. Ang musika ay nilagyan ng 5 brass band, kabilang ang sikat na Pagsanjan Band na ang pag-aari ng Escribano na si Miguel Guevara at 3 orkestra. Sa umaga ng fiesta ay may isang mataas na masa na sa simbahan na pinangasiwaan ni Padre Salve. Si Padre Damaso ay nagbigay ng mahabang sermon kung saan siya ay nagpakalat ng nakakapinsalang idea o kasamaan. Times that were caused by certain men who, having tasted some education, spread pernicious ideas among the people. After Padre Damaso's sermon, the mass was continued by Padre Salve. Elias quickly moved to Ibarra, who was kneeling and praying by Maria Clara's side, and warned him to be careful during the ceremony of the laying of the cornerstone of the schoolhouse because there's a plot to kill him. Elias suspected that the yellowish man who built the derrick was a paid stooge of Ibarra's enemies. True to his suspicions, later in the day, when Ibarra in the presence a big crowd went down into a trench to cement the cornerstone, the derrick collapsed. Elias, quick as a flash, pushed him aside, thereby saving his life. The yellowish man was the one crushed to death by the shattered derrick. So, dito po is mga panahong dulot ng ilang kalalakihan ngayon na pagsubok ng ilang edukasyon ay nagpakalat ng mga nakakapinsalang ideya sa mga tao. Pagkatapos ng sermon ni Padre Damaso, ang misa ay binanggit ni Padre Salve at pinagpatuloy nito. Tumahimik na lumapit si Elias kay Ibarra na nakaluhod at nagdarasal sa tabi ni Maria Clara at binalaan siya na mag-ingat siya sa seremonya dahil sa batong panulok ng schoolhouse ay may balak siyang patayin ito. Naghinala si Elias na ang madilaw na lalaki na nagtayo ng derrick o batong panulok ay isang binabayarang mga kriminal ng mga kaaway ni Ibarra. Totoo sa kanyang hinala, sa bandang huling araw, si Ibarra sa presensya ng isang malaking pulutong may bumaba sa trench upang patibay ng batong panulok. Ang derrick ay gumuho. Mabilis na tinulak siya ni Elias sa isang iglap. Sa gayon, nailigtas ang kanyang buhay. Ang madilaw na lalaki ay dinurog hanggang mamatay at basag na derrick. At the Samson's dinner that night under a decorated kiosk, a sad incident occurred. The arrogant Padre Damaso, speaking in the presence of many guests, insulted the memories of Ibarra's father. Ibarra jumped from his seat, knocked down the fat friar with his fist, and then seized a sharp knife. He would have killed the friar were it not for the timely intervention of Maria Clara. Ibarra's attack on Padre Damaso produced 2 results.
his engagement to Maria Clara was broken and he was excommunicated. Fortunately, the liberal-minded Governor-General visited the town and befriended Ibarra. He told the young man not to worry. He persuaded Capitan Tiago to accept Ibarra as son-in-law and promised to see the Archbishop of Manila to lift off the ban of excommunication. The fiesta over, Maria Clara became ill. She was treated by the quick Spanish physician, Tiburcia de Spandania, whose wife, a vain, frustrated native woman, was a frequent visitor in Capitan Tiago house. This woman had hallucination of being a superior Castilian, and although inferior beings, she added another, due to her husband's surname in order to be more Spanish. Thus, she wanted to be called Doctora Doña Victorina de los Reyes de Espadanya. She introduced to Capitan Tiago a young Spaniard, Don Alfonso Linares de Espandanya, cousin of Don Tiburcio de Espandanya and godson of Padre Damaso's brother-in-law. Linares, penniless and jobless, come to the Philippines in search of the Filipino heiress and fortune. Sa marangyang hapunang noon, gabing iyon sa ilalim ng pinalamutian ng Kioks, isang malungkot na insidente ang nangyari. Ang mayabang na si Padre Damaso ay pagsasalita sa harap ng maraming bisita ay ininsulto ang alaala ng ama ni Ibarra. Tumalon si Ibarra mula sa kanyang upuan, ibinagsak ang matabang pralye gamit ang kanyang kamao. At pagkatapos ay kinuha ang isang matalim na kutsilyo at papatayin sana niya ang padre kung hindi dahil sa mapapanahong interbensyon ni Maria Clara. Ang pag-atake ni Ibarra kay Padre Damaso ay nagbunga ng kanyang resulta. Nasira ang kanyang pagkikipag-ugnayan kay Maria Clara at siya ay itinawalag. Sa kabutihang palad, ang liberal-minded Gobernador-General ay bumisita sa bayan at nakipagkaibigan kay Ibarra. Sinabi niya sa binata na huwag mag-alala. Hinikayat niya na si Captain Tiago na tanggapin si Ibarra bilang manugang at nangakong makikita ang Arsobispo ng Maynila upang alisin ang pagbabawal ng dating komunikasyon. Nang matapos ang fiesta, nagkasakit si Maria Clara. Siya ay ginamot ng quack Spanish physician na si Tiburcio de Espadanya, na ang asawa ay isang walang kabuluhang bigong katutubo, ay isang malayang bisita sa bahay ni Kapitan Tiago. Ang babaeng ito ay may mga guni-guni bilang isang superior na Castilian. At bagaman isang katutubo mismo, ang minamaliit niya ng kanyang sariling mga tao bilang mababang nilalang. Nagdagdag siya ng isa pang DE sa apelyido ng kanyang asawa upang maging mas Espanyol, kaya gusto niyang tawaging Doktora Doña Victorina de los Reyes de Espadanya. Ipinakilala niya kay Kapitan Tiago ang isang batang Spaniard, si Don Alfonso Linares de Espadanya, pinsan ni Don Tiburcio de Espadanya at godson na bayaw ni Padre Damaso. Si Linares, walang pera at walang trabaho, ay pumunta sa Pilipinas para maghanap ng isang Pilipinong tagapagmana at kayamanan. Both Doña Victorina and Padre Damaso sponsored his wooing of Maria Clara, but the latter did not respond because she loved Ibarra. A touch of comedy in the novel was the fight between two ludicrous señoras, Doña Consolacion, the vulgar mistress of the Spanish alferez, and Doña Victorina, the flamboyantly dressed wife of a hand-picked Spanish quack doctor. Both insulted each other in blutter language, and not satisfied with their verbal welfare, they squared off the come to blows. The timely arrival of the Father Salves stopped the
the regret of the curious onlookers. The story of Ilias, like that of Sisa, was a tale of pathos and strategy. He related it to Ibarra. Some 60 years ago, his grandfather, who was when a young bookkeeper in a Spanish commercial firm in Manila, was wrongly accused of burning the firm's warehouse. He was flogged in public and he was left in the street, crippled and almost died. His wife, who was pregnant, begged for alms and became a prostitute in order to support her sick husband and their son. After giving birth to her second and the death of her husband, she fled with her two sons to the mountain. So, sa parehong sina Doña Victorina at Padre Damaso ang nag-sponsor sa kanyang pangdiligaw kay Maria Clara. Ngunit hindi tumugon ang huli dahil mahal niya si Ibarra. Isang haplos ng komedya sa nobela ang labanan sa pagitan ng dalawang nakakatawang senyora na si Doña Consolacion, ang bulgar na babae sa Kastila nag-aalok, at si Doña Victorina, ang maningning na pananamit na asawa ng isang high-picked Spanish quack doctor. Parehong nag-insulto sa isa't isa sa wikang gutter, at hindi nasisiyahan sa kanilang pagdiwang pakikidigma, sila'y nag-squad off upang makipag-away. Ang napapanahong pagdating ni Padre Salve ay napatigil sa labanan, na ikinalulungkot ng mga kusyosong manonood. Ang kwento ni Ilias, tulad ng kay Sisa, ay isang kwento ng kalunos-lunos na trahedya na nangyari. Isinalaysay niya ito kay Ibarra mga 60 na taon ang nakalipas. Ang kanyang lolo, na noon ay isang batang bookkeeper na isang Spanish commercial firm sa Maynila, may maling inakusahan ng pagsunog sa bodega ng kumpanya. Siya ay hinagupit sa publika at iniwan sa lansangan, pilay at halos mamatay. Ang kanyang asawa naman na buntis at humingi ng limos at naging isang tutot upang may taguyod ang kanyang may sakit na asawa at ang kanilang anak. Matapos may panganak ang kanyang pangalawa at ang pagkamatay ng kanyang asawa, siya ay nagpakasal ulit kasamang kanyang dalawang anak sa mga bundok. Years later, the first boy became freed to the son named Balat. He terrorized the provinces. One day, he was caught by the authorities. His head was cut off and hung from a tree branch in the forest. On seeing his gory object, the poor mother, Ilias' grandmother, died. Balat's younger brother, who was by nature kind, heart-filled, and became a trusted laborer in the house of a rich man in Tayabas. He fell in love with the master's daughter. The girl's father, enraged by the romance, investigated his past and found out the truth. The unfortunate lover, Ilias' father, was sent to jail while the girl gave birth to twins, a boy Elias and a girl. Their rich grandfather, or father of their mother, took care of them, keeping secret their scandalous origin, and reared them as rich children. Elias was educated in the Jesuit College in Manila, while his sister studied in La Concordia College. They lived happily until one day, owing to certain dispute over money matters, distant relatives exposed their shameful birth. They were disgraced. An old male servant who they used to abuse was forced to testify in court, and the truth came out that he was their real father. So, makalipas ang mga taong, ang unang batang lalaki ay naging isang kinatatakutan tulisan na pinangalanang Balat. Tinutukoy niya ang mga probinsya. Isang araw nahuli siya ng mga awtoridad.
Pinutol ang kanyang ulo at isinabit sa sanga ng puno sa kagubatan. Nang makita ang madugong bagay na ito, namatay ang kawawang ina or lola ni Elias. Ang nakakabatang kapatid ni Balat na likas na mabait ay tumakas at naging makakatiwalaang trabahador sa bahay ng isang mayamang tao sa Tayabas. Na-inlove siya sa anak ng amo. Ang ama ng batang babae na galit sa pag-ibigan ay nag-iimbestiga sa kanyang nakaraan at nalaman ang katotohanan. Ang malas na manliligaw ay ipinadala sa kulungan, habang ang babae ay nagsilang ng kambal, isang lalaki at isang babae. Ang kanilang mayamang lolo ay nag-alaga sa kanila at inilihim ang kanilang ekskandalong pinagmulan at pinalaki sila bilang mayaman na anak. Si Elias ay nag-aaral sa Jesuit College sa Maynila, habang ang kanyang kapatid na babae ay nag-aaral sa Concordia College. Masaya silang namuhay hanggang isang araw, dahil sa ilang pagtatalo ng usapin ng pera, inilantad ng malayong kamag-anak ang kanilang kahiyang kapanganakan. Nadisgrasya sila. Isang matandang alipin na dati nilang inaabuso ang napilitang tumestigo sa korte at lumabas ang katotohanan na siya ang kanilang tunay na ama. Elias and his sister left Tayabas to hide their shame in another place. One day, the sister disappeared. Elias roamed from place to place looking for her. He heard later that a girl answering to his sister's description was found dead on the beach of San Diego. Since then, Elias lived a vagabond life, wandering from province to province until he met Ibarra. Ibarra's enemies left too soon unturned to bring about his ruin. They engineered an attack on the barracas of the Guardian Civil, at the same time warning the alferez to after his men that night. They deceived the attackers by telling them that the mastermind was Ibarra, so that when the attack failed and the surviving attackers were caught, Ibarra was blamed for the catastrophe. So, si Elias, ang kanyang kapatid na babae, ay umalis sa Tayabas upang itago ang kanilang kahihiyan sa kanilang lugar o sa ibang lugar. Isang araw, nawala ang kapatid na babae. Si Elias ay gumagala sa iba't ibang lugar. Hinahanap niya. Narinig niyang kalaunan na ibang batang babae na sumasagot sa paglalarawan ng kanyang kapatid ay natagpuang patay sa dalampasigan ng San Diego. Mula noon, si Elias ay namuhay ng palaboy, gumala sa lalawigan hanggang sa nakilala niya si Ibarra. Ang mga kaaway ni Ibarra ay hindi nang iwan ng bato upang ipahamak siya. Nag-engineered sila ng pag-atake sa kwartel ng Guardia Civil, sabay babala sa alferez na alertuhan ang kanyang mga tauhan ng gabi iyon. Nilinlang nila ang mga sumasakay sa pagsasabi ng kanila na ang utak ay si Ibarra. Kaya't nang mabigo ang pag-atake at naubo ang mga nakaligtas na umatake, si Ibarra ang sinisisi sa kauna. Elias, learning of Ibarra's secret, burned all the papers that might incriminate his friend and set Ibarra's house on fire. Then he went to prison and helped Ibarra escape. He and Ibarra jumped into a bangka loaded with suquit grass. Ibarra stopped at the house of Captain Tiago to say goodbye to Maria Clara. In the tearful last scene between the two lovers, Ibarra forgave Maria Clara for giving off his letter to her, which the Spanish authorities utilized as evidence against him. On her part, Maria Clara revealed that those letters were exchanged with a letter from her late mother, Pia Alba, which Padre Salvi gave her. From this letter, she learned that her real father was Padre Damaso. So, si Elias
Nang nalaman ang pagdakip kay Ibarra ay sinunog lang lahat ng papel na maaaring magkasala sa kanyang kaibigan at magtakda ng bahay ni Ibarra sa apoy. Pagkatapos ay pumasok siya sa bilangguan na tinulungan si Ibarra na makatakas. Tumalon sila ni Ibarra sa isang bangka na puno ng zacate damo. Huminto si Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago upang ipaalam ni Maria Clara sa naiyak sa huling eksena sa pagitan ng magkasintahan. Ipinatawad ni Ibarra si Maria Clara sa pagbibigay sa kanyang mga sulat sa kanya na ang mga Espanyol na awtoridad ginamit bilang ebidensya laban sa kanya. Sa kanyang bahagi, si Maria Clara, ipinahayag na ang mga liham na iyon ay pinagpalit sa isang liham. Mula sa kanyang yumaong ina, si Pia Alba ang ibinigay ni Padre Salve sa kanya. Mula sa liham na ito, nalaman niya na ang kanyang tunay na ama ay si Padre Damaso. After bidding Maria Clara farewell, Ibarra returned to the Bangka. He and Elias paddled up the Pasig River. Civil on board pursued them as their bangka reached the lake. Elias told Ibarra to hide under the zacate. As the police boat was overtaking the bangka, Elias jumped into the water and swam swiftly toward the shore. In the way, he deterred the attention of the soldiers on his person, thereby giving Ibarra a chance to escape. The soldier fired at the swimming Elias, who was hit and sank. The water turned red because of his blood. The soldiers, thinking that they had killed the fleeing Ibarra, returned to Manila. Thus Ibarra was able to escape. Elias, seriously wounded, reached the shore and went into the forest. He met a boy, Basilio, weeping over his mother's body. He told Basilio to make a prayer on which. Pagkatapos magpaalam kay Maria Clara, bumalik si Ibarra sa bangka. Nagtampisaw sila ni Elias sa ilog Pasig at patungo sa Laguna de Bay. Hinabol sila ng bangkang pulis kasama ang Guardia Civil. Nang makarating sa lawa ng kanilang bangka, sinabi ni Elias kay Ibarra na magtago sa ilalim ng Zacata. Habang inaabutan ng bangka ng pulis ang bangka, tumalon si Elias sa tubig at mabilis na lumangoy patungo sa dalampasigan. Sa ganitong paraan, inilihis niya ang atensyon ng mga kawal sa kanyang katauhan. Sa gayoy, nabigay na pagkakataon si Ibarra na makatakas. Pinaputukan ng sundalo ang lumangoy na si Elias. Nang matamaan at nalubog, namula ang tubig dahil sa dugo nito. Ang mga sundalo ay pag-aakalang napatay nila ang tumakas na si Ibarra ay bumalik sa Maynila. Sa gayoy, nakatakas si Ibarra. Si Elias na malubhang nasugatan ay nakarating sa dalampasigan at pumasok sa kagubatan. Nakilala niya ang isang batang lalaki at si Basilio na umiiyak sa katawan ng kanyang ina. Sinabihan niya si Basilio na gumawa ng isang pray kung saan their bodies, peace and sisas were to be burned to ashes. It was Christmas Eve and the moon gleamed softly in the sky. Basilio prepared the funeral pyre as life breath slowly left his body. Elias looked toward the east and mourned, I died without seeing the dawn breathing over my native land. You have it to see. Welcome it and never forget not those who have fallen during the night. The novel has an epilogue which recounts what happened to the other characters. Maria Clara, out of her loyalty to the memory of Ibarra, the man she truly loved, entered the Santa Clara Nunnery. Padre Salve left the parish of Santiago and became a chaplain of the nunnery. Padre Damaso was transferred to the remote province, but the next morning he was found dead in his bedroom. Kapitan Tiago
the former genial host and generous patron of the surge, became an opium addict and human Greek. Doña Victorina, still handpicking for Don Tiburcio, had taken to wearing eyeglasses because of weakening eyesight. Linares, who failed to win Maria Clara's affection, died of dysentery and was buried in Paco Cemetery. Ang kanilang mga katawan, kanya at si Sisa, ay susunugin hanggang sa abo. Bisperas ng Pasko noon at mahinang kumikinang ang buwan sa kalangitan. Inihanda ni Basilio ang buhay ay dahan-dahan ang funeral pipe, hanggang ang hininga ng buhay ay dahan-dahang umaalis sa kanyang katawan. Si Elias ay tumingin sa silang at bumulong, "Ako ay mamamatay nang hindi nakikita ang bukang liwayway sa liwanag sa aking lupang tinubuan," at ang nobela ay may epilog na nagsalaysay na mangyari sa iba pang mga tauhan. Si Maria Clara, dahil sa kanyang katapatan sa alaala ni Ibarra, ang lalaking tunay niyang minahal, ay pumasok sa Madre ng Santa Clara. Umalis si Padre Salve sa parokya ng San Diego at naging chaplain ng Madre. Inilipat si Padre Damaso sa isang malayong probinsya, ngunit kinaumagahan ay natagpo ang patay sa kanyang silid. Si Kapitan Tiago, ang dating mabait na host at mapagbigay na patron ng simbahan, ay naging isang adik na opyos at isang pangkawasak na tao. Si Doña Victorina, na nanonood pa rin sa kawawang si Doña Tiburcio, ay nagsuot ng salamin sa mata dahil sa mahinang paningin. Si Linares, na nabigong makuha ang pagmamahal ni Maria, ay namatay sa dysentery at inilibing sa sementeryo ng Paco. The Alferez, who successfully refused the abortive attack on the barracks, was promoted major. He returned to Spain, leaving behind his shabby mistress, Doña Consolacion. The novel ends with Maria Clara, unhappy nun in Santa Clara Nunnery, forever lost to the world. The Noli, based on truth, the Noli Me Tangere, unlike many works of fictional literature, is a true story of Philippine conditions during the last decades of Spanish rule. The places, the characters, and the situations really existed. The facts I narrate there, said Rizal, are all true and have happened. I can prove them. The characters Ibarra, Maria Clara, Elias, Tasio, Kapitan Tiago, Padre Damaso, Padre Salve, etc. were drawn by Rizal from persons who actually existed during his time. Maria Clara was Leonora Rivera, although in real life she became unfaithful, unlike the heroine of the novel, and married an Englishman. Ibarra and Elias represent Rizal himself. Tasio the sage was his elder brother Pasiano. Padre Salve was identified by Rizalists as Padre Antonio Fernaveja, the hated Augustinian friar in Cavite, who was killed by our patrios during the revolutions. Captain Tiago was Capitan Hilario Sonico of San Nicolas. So, ang Alferez na matagumpay na naitaboy ang abortive attack na Cuatel, ay na-promote ng major. Bumalik siya sa Espanya, naiwan ng kanyang malas na babae, Doña Consolacion. Natapos ang nobela kay Maria Clara, isang malungkot na madre sa Santa Clara na tuluyang nawala sa mundo. Ang Nole, na batay sa katotohanan, ang Nole Me Tangere, hindi tulad ng maraming akda sa katang-isip na panitikan, ay isang tunay na kwento ng kalagayan ng Pilipinas noong huling mga dekada ng pamumuno ng Kastila. Ang mga lugar, ang mga karakter at ang mga sitwasyon ay talagang umiral. Ang mga
katotohanang isinasalaysay ko doon, sabi ni Rizal, ay totoo lahat at nangyari na. Mapapatunayan ko sila. Ang mga karakter na sina Ibarra, Maria Clara, Ilyas, Tasio, Kapitan Tiago, Padre Damaso, Padre Salve at iba pa ay hinugot ni Rizal mula sa mga taong aktwal na umiral noong panahong iyon. Si Maria Clara ay isang Leonora Rivera, bagamat sa totoong buhay siya ay naging taksil, hindi katulad ng pangunahing tauhang babae ng nobela at nagpakasal sa isang Ingles. Sina Ibarra at Ilyas ay kumakataw kay Rizal mismo. Si Tasio da Salle ay ang kanyang nakakatandang kapatid. Si Padre ay kinikilala ng mga Rizalista bilang Padre Antonio Fernavilla, ang kinasusuklaman na pralyeng Agustinian sa Cavite na pinatay ng ating mga makabayang noong Rebolusyon. Si Kapitan Tiago ay si Kapitan Hilario Sunico ng San Nicolas. Doña Victorina was Doña Agustin Medel. The two brothers Basilio and Crispin were the Crisostomo brothers of Hagonoy. Padre Damaso was typical of a domineering friar during the days of Rizal, who was arrogant, supercilious, and anti-Filipino. Rizal friends praised the Nole. The friends of Rizal hailed the novel, praising it in glowing colors. As to be expected, Rizal enemies condemned it. Rizal anticipated the truth of their evil ways. In Rizal's own words, the government and the friars will probably attack the work, refuting my statement, but I trust in the God of truth and in the person who have actually seen our sufferings. So, si Doña Victorina ay si Doña Agustina Medel. Ang magkakapatid na Basilio at Crispin ay ang magkakapatid ng Crisostomo ni Hagonoy. Padre Damasek Rizal, upikal ng isang dominanteng fraile noong panahon ni Rizal na arogante, supercilious at anti-Pilipino. Pinupuri ng mga kaibigan ni Rizal ang Nole. Ang mga kaibigan ni Rizal pinupuri ang nobela. Pinupuri ito sa kumikinang na mga kulay. Tulad ng inaasahan, kinondena ito ng mga kaaway ni Rizal. Inaasahan ni Rizal na marahas ang pag-atake ng kanyang mga kaaway, na masakit na masabihan ng katotohanan ng kanilang masasamang paraan sa sariling pananalita ni Rizal. Malamang na mas sasalakay ng pamahalaan at ang mga praile ang gawaing pabuluhan ng aking mga pahayag, ngunit nagtitiwala ko sa Diyos ng katotohanan at sa mga taong talagang nakikita ang ating mga hirap. Copies of the Nole were sent by Rizal to Blumentritt, Regidor Hidalgo Mariano Ponce, Graciano Lopez Jaena, Aguirre, and other friends. More copies were created and sent to Barcelona, Madrid, and Hong Kong to be smuggled into the Philippines. Of the numerous congratulatory letters received by Rizal from his friends about the Nole, that from Blumentritt was significant. First of all, wrote Blumentritt, "Accept by cardinal congratulations for your beautiful novel about costume, which interests me extraordinarily. Your work, as we Germans say, has been written with the blood of the heart, and so that heart also speaks. I continue reading it with much interest, and I shall beg to ask you know, and then for an explanation when I find work unknown to me. For instance, the word
Bustero must have certain meaning in the Philippines that I don't find have certain meaning that I do not find in the Spanish of the peninsulars nor in that of the Spanish peoples of America. I know already, continued Blumentritt, that you were a man an extraordinary talent. I had said it to Pardo de Tavera, and this could also be seen from the marvelous short time in which you have acquired my difficult and rough mother tongue. But in spite of his, your work has exceeded my hopes, and I consider myself happy to have been honored with your friendship. Ang mga kopya ng Nole ay ipinadala ni Rizal kina Blumentritt, Regidor Hidalgo, Mariano Pons, Graciano Lopez Haina, Aguirre at iba pang kaibigan. Higit pang mga kopya ang ginawa at ipinadala sa Barcelona, Madrid at Hong Kong para sa ipuslit sa Pilipinas. Sa napakaraming liham ng pagbati na natanggap ni Rizal mula sa kanyang mga kaibigan tungkol sa Nole, iyon ay mula kay Blumentritt at makabuluhan. Una sa lahat, ang isinulat ni Blumentritt, tanggapin ang aking malugod na pagbati para sa iyong magandang nobela tungkol sa mga kaugalian na lubhang interesado sa akin. Ang iyong gawa, gaya ng sinabi naming mga Aleman, ay isinulat ng dugo sa puso at sa gaya ng puso ay nagsasalita din. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa nito ng may labis na interes at ako ay nagsumamo na tanungin ka paminsan-minsan para sa isang paliwanag kapag nakita ko ang mga salita hindi ko alam. Halimbawa, ang salitang filibustero ay dapat na may tiyak na kahulugan sa Pilipinas na hindi ko matagpuan sa mga Espanyol ng mga peninsular o sa mga Espanyol sa Amerika. Alam ko na, patuloy na Blumentritt, na ikaw ay isang tao na may pambihirang talento na nasabi ko na ito kay Pardo de Tavera at makikita rin ito mula sa kahangahangang maikling panahon kung saan makuha mo ang aking mahirap at magaspang na katutubong wika. Ngunit sa kabila nito, ang iyong trabaho ay lumipas sa aking asa at itinuring ko ang aking sarili na masaya na parangal ang iyong mga pagkakaibigan. Yun lamang po.